taon-taon kung ipagdiwang natin ang Valentine's Day, ang araw kung saan ay nagkakaroon ng pagreregalo, pagbibigay ng cards, at pagpapakita ng halaga sa mga taong minamahal natin. Pero alam nyo ba na nagsimula ang ganitong tradisyon sa isang hindi magandang pangyayari, kung saan ang pagdiriwang natin ito ay dahil sa isang pinatay na pari. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa kasama dito sa ating tropa, kailangan pa bang i-memorize yan? Subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Sa Italy ay pinanganak ang isang lalaki na kung tawagin ay Valentine, at kalaunan sa kanyang pagtanda ay naging doktor ang nasabing lalaki. Bagamat siya ay nanggagamot noon, ay pinili din niya na maging isang pari ng Katoliko Romano. At tuwing mayroon ding ikakasal noon, si Valentine din ang siyang nagbibigay ng basbas sa mga ibig na maging mag-asawa, at laging nasasabi sa mga tao noon na magmahalan dapat ang bawat isa. Sa kabilang banda, si Emperor Claudius II ang siya namamahala noon sa Roma. Nakilala ang emperor na ito dahil sa kanyang kalupitan sa kanyang sinasakupan, at tila laging hanap nito ang makidigma sa mga kalaban. Isang araw, buhat sa pakikipaglaban, ay marami ang namatay sa mga kawal ng pinuno, dahilan para matalo sila sa laban. Ang pangyayaring ito ang nagpainit sa ulo ni Claudius, at nalaman din niya ang bilang ng mga army na kanilang nakalaban ay triple ang dami kesa sa kanila. Kaya ipinag-utos nito na mag-recruit at kausapin ng kanyang mga tagusunod ang mga kalalakihan na umanib at sumama upang makidigma. Kaya kinabukasan ay pumunta sa mga residente ang mga pinuno ng mga sundalo upang manghikayat na maging kawal. Subalit walang kahit isa noon ang umanib para maging sundalo dahil sa kadahilanan ito. Masaya na kami dito kasama ang aming asawa at mga anak, kaya pasensya na po, hindi po kami sasali. At noong mabalitaan ni Emperor Claudius II ang dahilan kung bakit ayaw maging sundalo ng mga kalalakihan, ay ipinag-utos nito na itigil ang pagpapakasal ng mga lalaki at babae. Para sa kanya kasi, naging hadlang ang kasal o pagkakaroon ng pamilya ng mga lalaki para umanib sa hukbo. Sa kabila ng kautusan noon ni Emperor Claudius II na ipatigil ang pagpapakasal, ay tila nagtengang kawali naman ang paring si Valentine. Nagsagawa pa din siya ng lihim na pagpapakasal sa mga tao noon na gustong mabasbasan, hanggang sa mabalitaan ito ng emperor at ipinadakip ang pari. Sa loob ng piitan ay nakatanggap si Valentine ng matitinding parusa o hagupit sa katawan bilang kaparusahan sa di pagsunod sa kautusan. Sa loob ng piitan ay naging kaibigan ni Valentine ang tagapagbantay nito na si Asterius, hanggang sa nakiusap si Asterius na turuan ni Valentine ang babaeng anak nito na si Julia na maging mabuti at matuto sa mga kaalaman, dahil ang anak ng tagapagbantay ay isang bulag na babae. Isang araw ay kinausap ni Emperor Claudius II si Valentine sa kanyang piitan. Sige, papakawalan kita, pero sa isang kondisyon. Kailangan mong talikuran ang pagiging Kristiyano at sumamba ka sa Roman gods. Pero naging matigas ang sagot ng pari. Hindi ko tatalikuran ang aking pagiging Kristiyano, at ikaw ay dapat na maniwala sa aking sinasambang si Jesus. Tila nagpantig naman ang tenga ni Claudius II sa narinig na ito na parang isang pambabastos sa kanyang pagiging pinuno. Ilang araw ang lumipas ay nagpahayag na ang emperor na kanyang hahatulan ng kamatayan ang nasabing pari. Noong mabalitaan ito ng mga taong ikinasal sa kamay ni Valentine at naniniwala sa Kristyanismo, ay dumadalaw ito sa pari at nagbibigay ng mga bulaklak bilang isang pagpapaabot ng pagmamahal kay Valentine. Isang araw, bago pa putulan ng ulo ang pari, ay nagbigay din ito ng sulat kay Julia na parang isang card na nagsasabing manatiling maniwala kay Jesus at nagpapasalamat
sa atensyong ginawa ni Julia sa kanya. At sa huling bahagi ng liham ay nakasulat ang salitang, "From your Valentine." At sa oras na paghatol kay Valentine ay nakatanggap muna ito ng pagpalo at pagbabato bago pa pugutan ng ulo noong February 14, 270 AD. At noong 496, dineklara ni Pope Gelasius ang February 14 bilang Valentine's Day, kung saan ang pagbibigay ng mga bulaklak tuwing Valentine's Day ay hango sa paghahagis o pagbibigay din noon ng mga tao ng bulaklak sa pari nung ito ay nasa kulungan. At ang Valentine's card ay hango naman sa pagbibigay ng tila love letter o card ng pari sa babaeng si Julia. Kayo, paano mo ba maipapakita sa mga mahal mo sa buhay ang pagmamahal mo sa kanila? At kung wala ang chocolates, cards at mga bulaklak na ibinibigay natin ngayon, ano kaya naiisip mong ibang paraan para ipahayag mo ang pagmamahal mo sa kanya? I-komento nyo lamang po sa ating comment section.